So yun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong ano nga ba ang updated price na itong motorcycle na to, ngayong 2025 ito ay nagkakahalaga ng 88,900. Ganun pa rin yung presyo niya last year, so wala namang pinagbago. Pero sa months niya, tingnan natin ano nga ba yung monthly nito at yung down payment niya at syempre yung rebate niya. So para dun sa mga gustong kumuha ng hulugan, ayan, meron tayong reference or meron kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng hulugan. So, sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ngayon 2025? At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Para at least merong idea yung mga willing na bumili ng ganitong motor ngayong 2025. Ayos yan, di ba? So yun ako mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 125,900 kapag kinuha nyo ng cash. At ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment dito sa branch ng Mega Vea Baliwag. So ayan, para at least meron kayong reference kapag kumuha kayo ng hulugan or cash. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para doon sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos yan, di ba? Be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. So ino nga, ngayong 2025 puan natin itong Euromotor Samurai 155i. Tingin nyo, sulit pa rin nga ba yung forma nito? Pero para sa akin, sulit pa rin siya dahil sumasabay pa rin yung forma, yung tindigan nito, yung kapugian nitong motorcycle na to. Lalo na yung presyo, malalaman nyo mamaya. So ayan, kita nyo naman. Side stand muna natin. And para sa 5'2" na kagaya ko, at least may reference kayo kung ano nga ba itsura natin dito sa motor na to. So ayan, center stand muna natin. Medyo mas mabigat yung grip pin compare dito, no? So ayan, 5'2" ang aking height. Ang kagandahan kasi dito, meron tayong gulay board, maluwag. Okay, so sa foam ng kanyang seat, ang kapal ng foam. Tapos hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas, saktuhan lang. So ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. And pag tinayo natin, sobrang tingkay tayo rito. Parang mas mataas pa nga to sa grip pin, or parang same lang sila. Pero ayan, pag naitayo naman natin, magaan naman na siya, manageable naman. Tapos yung shock niya sa harap, goods din. Okay, turning radius niya, sobrang lawak din na ito. Diba? Sobrang lawak din. Tapos, yung ating gulay board, syempre, isa sa mga maganda rito na meron tayong gulay board na pwede nating lagyan ng gamit natin. Tapos, maluwag din yung ating OBR. Yan. So, ganito yung itsura din natin kapag nagra-rides. Napaka-komportable lang. Diba? Tapos, yung OBR natin nakahawak lang sa atin. Diba? Ganyan yung itsura natin. So, medyo sacrifice lang tayo rito or taste pogi tayo rito, lalo sa mga 5'2" na kagaya ko na ganito, lalo kapag nasa traffic, siguro diskarte na lang. Okay, so shock sa likod kasi naka monoshock to, and hindi ko alam kung adjustable siya, pero may mga magagandang shock naman na nabibili sa aftermarket, so check nyo na lang din. So ayan, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ng Mitsubishi sa Rafael branch para dyan rekta na kayo na mag-inquire sa kanila. So ayos yun, diba? So sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ang forma nito ngayong 2025? Comment nyo naman yan. Center stand ulit natin. Yung magaan lang siya yung center stand. Blood in my mouth,
I can taste that. And I've been beaten, bruised from the fight, ain't no fake out. Calluses, they grow from the pain and the days pass. But I will never give up, and I will never give in. Strength is all I got now, and damn it, man, I'm all in. So I'ma have to stay tall, never show I'm bleeding. When everything is too much, you will see me leading. So yun nga, ngayong 2025, nakita na rin natin itong Yamaha Mio Aerox na version 3, no? Ngayong 2025 medyo naglo-loading ako. So medyo na-excite ako dito na i-walk around at maupuan. So ngayong araw na to, mauupuan na rin natin. Syempre side stand muna natin. Tingnan natin, napaka-smooth ng side stand niya. Napaka-smooth. So, ayan. Side stand muna natin, check natin kung gaano siya kagaan. Yun, no? So ganito siya kapag naka side stand. Mukhang okay naman siya, goods naman siya sa mga parking area katulad ng mga mall. So halos same pa rin naman yung ating itsura nito, no? Kita naman natin yung laki niya, pero mas maganda yung mukha niya ngayon, parang mas lumapad. Yun yung napansin natin. Tapos yung upuan is maganda pa rin yung leather na ginamit dito. Mas premium siyang tingnan ngayon compared sa last version. And then, meron siyang mga part na parang carbon fiber yung datingan niya. Tapos, yung cockpit ng ating panel, di ba? Mas mas umangat, mas gumanda yung itsura, mas maganda siya. Yung POV niya, ang ganda nung datingan. Medyo kakaiba. So, makikita niyo yan sa walk around. Pero yun nga, 5 to ating height, upuan natin kung ano ba itsura natin dito. Abot ba ng 5'2"? Kung in case na gusto mong bumili ng 5'2" ka, tapos gusto mong ganito, ayan, meron tayo reference. So, tingkayad, pero manageable naman kasi nga, magaan naman yung motor kapag naitayo nyo na. Tapos ganyan itsura natin. So, kapag nasa traffic tayo, katulad dito sa Bulacan or dito sa May Baliwag, medyo traffic dito sa area na to, ganito yung itsura natin. Okay, kapag nasa traffic. Yan, nakaangat yung isang paa, tapos nasa baba naman yung isang paa natin. So, ganun yung ating itsura dito. So, check natin yung shock. Uy. Ayos yung shock. Medyo yung laro niya, mabagal yung bounce niya. Pero okay ito sa mga lubak. Okay. Sa likod, hindi ko masyadong pero yan yung itsura niya. Ayan, turning radius niya sobrang lawak na ito. 'Di ba? Tapos yung ating foot pegs or yung footboard natin dito, meron siyang goma, tsaka maluwag pa rin, no, yung itsura natin dito. Ganyan datingan natin. Yan. So legroom natin maluwag din. Pwede tayong maglagay ng gamit dito sa bandang harapan. Kasi medyo maluwag pa rin naman. So yung ganun din naman ginagawa ko sa motorcycle ko. Lalagay din ako ng gamit sa harap natin. Tapos yung upuan, maganda siya sa long ride kasi hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna lang siya. So, ayan. Tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma ngayong 2025? Ang nagustuhan ko pa rito, yung ilaw niya na naka-projected lamp, and then lahat ng ilaw na ito ay naka-LED na. Goods na good siya. Mukhang hindi na siya talaga tinipid ngayong 2025. So, si Yamaha ay bumabawi sa inyo, lalo na dun sa mga solid Yamaha fan dyan. Okay? So, ayan. Comment nyo naman sa baba kung ano nga ba yung mga naging masasabi nyo dito sa motorcycle na to. Ayos yan. So, center stand natin para at least malaman natin kung magaan din ba siyang i-center stand. Pero kapag ganito, medyo mabigat to. Pag ginaganyan natin. Pero pag naupuan natin, nawawala na yung bigat eh. So, center stand, magaan. Ayan. We'll be right back.